1 bilyon para sa kapayapaan? Ano ang totoong kwento sa Board of Peace ni Donald Trump? Kung may magsabi sa'yo na para makasali sa isang peace group, kailangan mo maglabas ng mahigit 56 billion pesos, maniniwala ka ba? Hindi ito negosyo, hindi rin ito networking, at hindi rin ito movie. Ito raw ay isang peace initiative na iniuugnay sa pangalan ni Donald Trump. Pero ang tanong, peace ba talaga ito o may kapalit? Ano ang Board of Peace? Sa mga nakaraang linggo, kumalat online ang usapin tungkol sa tinatawag na Board of Peace. Ayon sa mga dokumentong naiulat ng international media, ito ay isang draft proposal na ipinadala sa maraming bansa. Hindi ba ito batas, hindi pa ito treaty, pero malinaw ang laman ng proposal. At dito, nagsisimula ang kontrobersya. Dalawang uri ng kasapi. Sa madaling salita, may dalawang klase ng sasali. Una, mga bansang pwedeng sumali, panandalian. May 3-year term at pwedeng i-renew. Ikalawa, mga bansang gustong manatili ng mas matagal para mas permanent ang posisyon. At dito, papasok ang malaking tanong. Ang 1 bilyon para sa extended o permanent membership. Ayon sa draft charter, kailangan magbigay ng isang bansa ng mahigit 1 bilyong cash sa loob ng unang taon. Uulitin ko, 1 bilyong dolyar cash isang taon. Para sa pera natin sa Pilipinas, mahigit 56 hanggang 57 billion pesos. Hindi ito maliit na halaga, kahit para sa mga bansa tulad ng Pilipinas. Para mas ramdam natin, may mga bansa na ang annual budget ay mas mababa pa sa 1 bilyong dolyar. Ibig sabihin, kung gusto mong makilahok sa kapayapaan, kung wala kang ganitong kalaking pera, hindi ka pwedeng manatili. Dito nagsisimula magtanong ang marami. Sino ang sumali? Sino ang umatras? Ayon sa mga ulat, may mga bansang sumang-ayon na makilahok. Karamihan ay mula sa Middle East at Asia. May mga bansang tumanggi. Karamihan ay mula sa Europe dahil sa legal at diplomatic concerns. At may iba pang bansa na hindi pa nagde-desisyon. Ibig sabihin, hati ang mundo. Hindi ko sinasabing masama. Linawin natin. Hindi natin sinasabi na masama ang layunin ng kapayapaan. Hindi rin natin sinasabing mali agad ang ideya. Pero may tanong na hindi pwedeng iwasan. Dapat bang may presyo ang kapayapaan? At dapat bang pera ang basihan kung sino ang may boses? Ang pagkakaiba sa totoong peace agreements. Sa mga traditional na peace agreements, may pirma ng mga bansa, may malinaw na legal framework, may international recognition. Sa Board of Peace, may proposal, may financial requirements, pero wala pang binding treaty. Magkaiba sila. Kaya ang tunay na tanong ay hindi lang maganda ba ang intensyon, kundi sino ang kayang makilahok? Sino ang maiiwan? At ano ang mangyayari kung ang kapayapaan ay nakatali sa pera? Sa huli, ang Board of Peace ay hindi simpleng issue ng oo o hindi. Ito ay kwento ng impluensya, pera at kapangyarihan sa ilalim ng salitang peace. At sa panahong maraming digmaan, mahalagang itanong, kapayapaan ba ito para sa lahat? O para lang sa may kakayahang magbayad? Kung may opinion ka, i-comment mo sa baba. Kung gusto mo magandang klaseng content, fact-based, walang kampihan, i-subscribe ang Mr. YouTube. Peace!